Ang ating pong pag-aaralan, kung meron po kayong lumang tipan at bagong tipan, kung inyo pong bubuksan ang ating mga Biblia, listen carefully. At ang mga dalangin at ang ating mga awitan kanina, kinukonfirm po ang ating message ngayong umaga. Listen carefully. Kung bubuksan mo natin, hayaan natin mabukas na mag-isa ang ating mga Bible, ito po ay mabubuksan sa kaligitnaan ng Biblia. Kaya pahitulog po ninyo na buksan natin ang ating mga Biblia at hayaan nyo mabuksan sa kaligitnaan nito, at the center of the Bible. At ang awit na ating masusumpungan dito, o ang aklat na ating masusumpungan ay ang awit ng mga awit. Okay? Ang awit ng mga awit. The Song of Songs. The Song of Solomon. Ito po ang translation sa ibang mga Bible. Okay, kung niyong papansin, ang awit na mga awit ay nasa kalagitnaan ng ating Biblia, the center of our Bible. Sabagat po ang message ng awit na mga awit is about love. Patungkol sa pag-ibig. At ang gitna po ng Biblia at nilalam ng Biblia at ang sentro po ng Biblia ay ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. So open your Bible in chapter 1 of the Song of Songs. Okay? Pagkatapos po ng Ecclesiastes, ito po ang awit na mga awit. So atin pong basahin ito. Tayo po magpasimula sa unang mga talata. Ang awit na mga awit na kay Solomon, verse 2, ang kanya ako na mga halik ng kanyang bibig, sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kaysa alak. Ang iyong mga langis ay may masarap na amoy. Ang iyong pangalan ay gaya ng langis na ibinubuhos. Kaya sinisinta ka ng mga dalaga. Batakin mo ako, tatakbo kaming kasunod mo. Pinasok ako ng hari sa kanyang mga silid. Kami matutuwa at magagalak sa iyo. Aming babanggitin ang iyong pagsinta ng higit kaysa alak. Matuwid ang pagsinta nila sa iyo. Ako'y maitim, ngunit hali-halina. O kayong mga anak na babae ng Jerusalem. Gaya ng mga tolda ng sidar sa sidar at gaya ng mga tabing ni Solomon. Kaya ito pong ating pag-aaralan ngayong umaga at aking pong nais na iramin kaagad ang inyong pasin at gaya ng ating naidalangin na aking dalangin sa umaga ito, nais ng tabi ng lahat ng ating lalahanin at kabalisan para po ay ating makuha ang sentro po ng nilalaman ng Biblia. The Song of Songs. Listen carefully. The Song of Songs, ang awit na mga awit, ay kasaysayan po ng isang young maiden na tinatawag, ng isang dalangita, na buong nag-aalab po ang kanyang pag-ibig sa manliligaw sa kanya. Okay? Ito po kasaysayan ng awit na mga awit. Ito po ay isang love story, okay? Ng isang dalangita na buong nag-aalab po ang kanyang pag-ibig sa lumiligaw sa kanya. At ito po ay nagpapahayag, listen, ito po ay nagpapahayag ng ating relasyon ng isang mananampalataya sa kanyang Panginoon. At ito rin po ay nagbubukas ng panibagong vista na ating maunawaan po kung paano po ang pamamaraan ng Diyos para dalhin ang isang mananampalataya na lalo siyang ibigin ng mananampalataya ito. So the Song of Song is an allegory. Isang figure of speech po. Ang awit ng mga awit ay isa pong talinghaga kung saan po ang relasyon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang babaeng pakakasalan o tinatawag sa Ingles, His bride. Okay? In which po dito, the bride stands for the individual believer rather than the church as a whole. Okay? So dito po sinasabi, isang talinghaga ang relasyon po ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang iglesia. Ang iglesia binabanggit dito
maliwanag na sa natin, kumakatawan sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon at sumusunod sa Kanyang kalooban. Pero dito po, sa awit na ito, ang iglesia ay kumakatawan sa bawat mananampalataya kesa sa buong iglesia natin pinag-uusapan. Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. So, it depicts, inilalarawan po sa atin ang paglalakbay ng isang mananampalataya mula sa kanyang tinatawag sa Ingles na spiritual infancy. Okay? Isang paglalakbay ng isang mananampalataya mula sa kanyang pagiging sanggol, sa kanyang pananampalataya hanggang sa makarating sa mature, okay? Na mature in the faith, naging makarating po sa isang hustong gulang sa pananampalataya at pakikipag-isa sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ito po ang inilalarawan, depicts, okay, ng awit ng mga awit. Sana po ito maging maliwanag sa atin. So lahat mo na kaunawa magsabi ng Amen. Inilalarawan po ang paglalakbay ng isang mananampalataya tungo sa kanyang pagiging sanggol. Marami po sa inyo isang sanggol sa pananampalataya. Ang ibig sabihin 2 linggo, 1 buwan, 1 taon lang pa lang kayo sa pagsunod at pagtanggap sa ating Panginoon. Hanggang tayo po makarating sa hustong gulang sa pananampalataya at maging isa, okay, sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So sa verse 1, kagad po tignan natin ang verse 1. Ano po sinasabi? The Song of Songs. Let him kiss me with the kisses of his mouth. Let him kiss me with the kisses of his mouth. Hagkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig. Listen carefully. Hagkan niya ako ng mga halik ng kanyang bibig. The Song of Songs, ang awit ng mga awit, ay nagpapasimula po ng isang announcement, ng isang kapahayagan, na ang kapahayagan na ito ay siyang konklusyon. Okay? Ito po ang kakaiba ng awit na ito Nagpasimula ang awit na ito na ang konklusyon ng lahat ng kanyang pinag-usapan at nais maangkin ng dalangitang ito. As it were, ito po ang gantimpala at ang kaganapan ng kabiyak. Yung the kisses of his mouth. Yung pong halik ng kanyang bibig. That is the conclusion. Okay? Yun po ang wakas ng kasaysayan na ito. Na marating niya at matanggap niya ang halik ng kanyang bibig ng kanyang sinisinta. But this is the spiritual marriage, okay? Ang ating tinutukoy dito, ang spiritual na pakikipagsangdibdib natin, in which, ang ibig sabihin God possesses the soul without interruption. Ito pong ibig sabihin nito, na matanggap natin halik ng kanyang bibig. Ang ibig sabihin niyan sa spiritual na pakikipagsangdibdib natin sa kanya, na ang Diyos ay naangkin ang ating kaluluwa. Lahat ng tao po ay may kaluluwa. Maangkin ang ating kaluluwa na walang tigil, na walang interruption, na walang gambala. Tuloy-tuloy na naangkin ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Ating po na-enjoy ang pakikipag-isa natin o pakikipagsama natin sa isang tao abang po siya ating nakakasama, hindi ba? Sapagkat ating siya nakikita, nahihipo at nadadama. Subalit po yung enjoyment of God ay kakaiba sapagkat ito po'y permanente and it's lasting. Ito po'y nagtatagal. Bakit po? Sapagkat ito po ay nasa loob. It is within. Okay? So, since God is our final goal, yaman po ang Diyos ang siyang ating kahuli-hulihan na nilalayon na ating maabot at marating. So the soul, listen, the soul that we have. Kaya tayo po nandito sa loob ng iglesia, meron po tayong kaluluwa. Kung umalis po ang kaluluwang ito, ay nasa pulinaryan na tayo. Hindi ba? So meaning, yaman po ang Diyos ay nasa isang kahuli-hulihan na ating nilalayon, ang ating kaluluwa being perfectly spiritual in its character. Ang ating pong kaluluwa,
Yan po'y ganap na spiritual ang kanyang katangian. Hindi natin nakikita sapagkat yan ay spiritual. At kasama po dito, siya lamang ang ating kaluluwa na fitted. Siya lamang po ang akma, karapat-dapat na makipag-isa, makihalo, or mingle, or transform in its God. Ang kaluluwang ito ay mabago sa wangis ng kanyang Diyos. Ang kaluluwa lang natin ay may ganitong kakayahan. Makihalo, makipag-isa, at mabago sa wangis ng Diyos. Para lubos po natin maunawaan ito ay ganito po, ay nais ko pong i-consider natin ang bagay nito. Kung tayo po ay nakakita ng isang malaking ilog, okay? Ganito rin po ang pamamaraan. As ang ilog po ay binubuo ng tubig, hindi ba? May tubig po ang ilog. Subat ang tubig po ng ilog ay mula sa karagatan. Nandiyan po kayo? Ang ilog po, ang kanyang tubig ay mula sa karagatan. Paano yun, Pastor? Di ba ang nagsusupply ng tubig sa karagatan ay ang ilog? Totoo po, pero iyon pong ating tinatawag na proseso ng condensation, evaporation, hanggang ito magkaroon ng ulan, at dumadabo po, hindi ba? At umuulan, at sa mga ulan nito ay ano po nangyayari? Kakatipan ng mga maliit na sapa, hanggang ito ay magsama-sama, maging ilog. Subalit, listen, ang ilog po ay mula sa karagatan. Subalit, alam natin, ang ilog, tubig po ng ilog at tubig ng dagat ay magkaiba. They are distinct, hindi ba? Kakaiba sapagkat ang isa ay maalat, ang isa po ay tamang. So, kapag po ang ilog ay kanyang nasumpungan, listen, kapag po ang ilog ay kanyang nasumpungan na siya po ay napapalayo sa kanyang pinanggalingan. Saan po nanggaling ang ilog? Sa karagatan. Ang gagawin po ng ilog, siya po ay magpupunyagi sa iba't ibang mga pamamaraan para maabot niya ang ocean o ang karagatan. Kapag ito ay kanyang naabot, ang ilog po ay naabot niya ang karagatan, ang mangyayari po, it loses, hindi ba? Mawawala niya at siya po'y mahalo sa karagatan. Gaya ng dati po, siya po'y dati nakahalo sa dagat. At ngayon po, doon siya nagpasimula. So just as it was mixed with the ocean before it left it, and can no longer be distinguished from it, hindi mo na po makita o makilala ang kaibahan kapag ang ilog at ang karagatan ay nagkahalo. Ganito rin po ang ating pakikipagpisan. Ganito rin po ang mahalo at mabago tayo. Ang ating kaluluwa at ang ating espiritu sa Diyos. Consider this another example. The union of the salt and water. Ang pakikipagpisan po ng asin at ng tubig. Kapag po ang isang bato o bulto ng asin ay tinapon sa tubig, meron pong pakikipagpisan na mangyayari. There's a union na mangyayari sa dalawang ito ng asin at ng tubig. Sabagat na ang dalawang ito ay mayroong bahagi, hindi ba? But when the salt is liquefied, kapag po ang asin ay naging liquido o naging tubig, ito po ay matutunaw at ito po ay mawawala, vanish. Then there is a union. Meron pong sila po magkakaroon ng pag-isa at magkakaroon po ng paghahalo. So, it is only to God that the soul can be united this way. Tanging ang Diyos lamang at ang ating kaluluwa ang pwede po magpisa ng ganito sapagkat ganito po tayo nilikha ng Diyos. Amen? This union is what the Apostle Paul called na being changed into the same image. Yan po ang tawag ni San Pablo sa 2 Corinthians na tayo po ay malikha sa wangis ng ating Panginoon. At ito po sinasabi ng ating Panginoon na oneness sa John 17, na tayo maging isa ng Diyos. This oneness therefore takes place when the soul loses its own existence to exist only in God. Ang oneness po nito na tayo mag-isa sa Diyos, ito po ay magaganap lamang kapag ang kaluluwa natin ito ay mawala ang kanyang buhay at mabuhay lamang sa Diyos. Ang kaluluwa natin ito ay nabubuhay. Ang kaluluwa natin ay, listen, ang kaluluwa natin ay binubuo po ng ang inyong intellect, ang inyong emotions, at ang inyong kalooban. Ito po ang inyong kaluluwa.
Meron kayong kalooban. You have a will. Kaya nakagawa kayo ng desisyon. Meron kang kaalaman. Meron kang intellect. Okay, meron kang emotions. Mga pandama mo. Ito pong kaluluwa. Kapag ang kaluluwang yan ay nawala ang kanyang buhay at nabuhay lamang sa Diyos, ganito po nagaganap yung oneness. Pisan natin sa Diyos. I mean, this is a spiritual sense, okay? In the loss of all self-glorification, mawala ng kaluluwa ang lahat ng makasariling ipinagmamalaki niya. Kasi pong kaluluwa ito maraming pinagmamalaki. At ito'y mawawala sa pamagitan ng kanyang pag-ibig at ganap na paglubog niya ng kaluluwa sa kanyang Diyos. Amen? So, ang aking pong tinutukoy dito ay sabihin niya, we can illustrate it by isa pong patak ng tubig na pumatak po sa isang baso ng alak. Okay? It loses its own appropriate form. Kapag po isang tubig ay pumatak sa isang baso ng alak, ang mangyayari po, ang tubig ay mawawala ang kanyang tunay na forma at kanyang katangian. Apparently po, ang mangyayari makikita natin, ito ay naging alak, hindi ba? Nagbago, nag-change into wine. Pero alam po ninyo, ang patak ng tubig na yan, ang kanyang buhay, ang kanyang substance, ang nilalaman nito, always remain entirely distinct. Kahit po siya ay nahalo, okay? Sa isang baso ng alak, ang kanyang buhay, ang kanyang sustansya, okay, ay mananatiling kakaiba pa rin. This then, listen carefully, this then, ito po ang pinakamataas at marangal at matalik na sinisigaw, this intimate union o pakikipagpisan ng kabiyak na ito, ng dalangitan ito, na pilit niyang dinidiin at inihingi sa kamay ng lalaki na kanyang pakakasalan. The bridegroom, walang ibang ating Panginoong Jesucristo. See, as it over the hand, ito pong inihingi niya kanyang kasintahan ng lalaki. Ang dalangitan ito, ito po kanyang inihingi. Kaya sinabi niya, mapusok na binulalas po, listen, ng kanyang pag-ibig, hanggang ilabas niya sa simbuyo ng kanyang damdamin, sabi niya, let him kiss me. Hayaan ninyong hagkan niya ako. Alikan niya ako ng kanyang bibig. Ito po sigaw ng dalangitan ito. It is a complete spiritual union. Okay, let him kiss me. Ito sigaw niya, no other union can make me content. Walang ibang, sabi niya, pakikipag-isa na ako'y magiging kontento. That alone can satisfy all my desires. Yun lamang ang makapagbibigay na kasiyahan sa lahat ng aking ninanasa. And that is what I demand. Itong aking inihingi, sabi ng dalangitan ito, na kumakatawan sa bawat mananampalataya. Nandiyan ba kayo? Ang tanong, Pastor, ano po yung halik na yun? What is that kiss na dinidemand ng dalangitan ito? That kiss is that complete spiritual union. Ganap at kompletong pakikipagpisan ng ating kaluluwa sa Diyos. A real and permanent, sang tunay at permanente at nagtatagal na karanasan, okay, sa likas ng Diyos na nasa atin. The kiss, listen, the kiss is the union of God's Spirit to our spirit. That kiss yung inahanap na kung maging konklusyon, na maging gatimpala na dalangitan ito, is the kiss of the union of God's Spirit to your spirit. Ang pakikipagpisan ng Espiritu ng Diyos sa ating mga espiritu. Kapag isang tao po sa unang pagtanggap niya sa ating Panginoon, when he is converted, is united to God, okay? Tayo po ay nakipisan sa Diyos. Subalit, kulang po ang kanyang karanasan at hindi po malalim ang kanyang karanasan sa ating Diyos. Pero alam po ninyo, there is this deep and abiding union with Christ that you can come to know. Meron po itong malalim at nananaan na pakikipagpisan natin sa Diyos o sa ating Panginoong Jesucristo na ating marating at ito'y ating malalaman.
ang lawak, ang taas, ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Gaya ng panalangin kanina, kakailanganin po ang buong eternidad or eternity bago natin lubos na maunawan. So here is this woman. Nandito po ang babae ito, the bride of Christ. Christ out to know. Ito pong sigaw ng kanyang puso. So there are two kinds of union. Listen, there are two kinds of union. Meron pong dalawang klaseng pakikipag-isa sa Diyos. One is to feel a sense of His presence for a few moments or a few hours. Madama ang appreciation ng Panginoon in mga ilang mga sandali o ilang mga oras. Iyon po ang isang klase ng pakikipagpisan sa Diyos. At meron po itong pakikipagpisan sa Diyos na deep and lasting union. Iyon pong malalim at matagal na pakikipagpisan. However po, ang malalim at matagal na pakikipagpisan dito sa Diyos, ito po'y mananatili sa kalagitnaan ng maraming mga sirkumstansya ng ating mga buhay. Dito tayo dinadala ng Diyos. Sari-sari mga sirkumstansya sa ating buhay. Subat nais niya magkaroon tayo ng malalim at matagalan na pakikipagpisan sa Kanya. Sapagkat itong aking nakikita, nais ng Diyos na ma-develop ang love relationship na ito sapagkat sa panahon na darating, ito lang ang magtataguy sa ating sa mga panahon ng kahirapan na dumarating. Okay? Ito'y mananatili sapagkat ito'y malalim. Ito'y magtatagal sapagkat ito'y mananatili at magpapatuloy sa kalagitnaan ng maraming mga sirkumstansya ng ating mga buhay. Let me try to explain it. Nung una po nating maranasan ng ating Panginoon, hindi po natin siya lubos na nakikilala, hindi ba? Sa una, sapagkat bata pa tayo sa ating pananampalataya, hindi pa natin siya lubos na nakikilala. And you know what? There is much in you, napakarami po na sa loob natin, that is not like Him. Kaya kung matagal-tagal na habang tayo tumatagal nakikita natin yung maraming mga bagay na hindi katulad pa ng ating Panginoong Kristo sa ating mga karakter, sa ating mga salita, sa ating mga pag-ugali, hindi ba? And you do not understand the purpose of God. Hindi natin naunawan ang mga layunin ng Diyos. Kaya malimit tayo nagtatanong, nangyari ito, bakit ginawa ito, etc., etc. We don't understand the purpose of God. Ang tawag po dito, this is the time of like an engagement period. Ang ganitong panahon tinatawag natin kung kayo ay sa panahon ng malapit na kayong kasal, ito po ang panahon. Ika'y kakasal, pero itong panahon na malapit na kayong ikasal, naka-engage na kayo. Amen? Okay? Kaya kayong lahat ay naka-engage sa Panginoon. Itong panahon natin. This is the time. There's a deeper union with God. Meron pong malalim na pakikipagpisan sa Diyos na ating masasabi na this is the spiritual marriage. Ang spiritual na isang didib natin sa Kanya. Kapag ito nangyari, your spirit is fully united to Him. Ang spirito mo, ang kaluluwa mo, ay buong nakapisan, nakipag-isa na sa Kanya. This is the spiritual marriage. Kapag ito nangyari, you are His without reservation. Kapag ito nangyari, ikaw ay sa Kanya na. Wala nang pasubali. Hindi ka na magtatanong. Sabi ng Panginoon, halika dito. Wala nang tanong. Sabi dito, come away. Halika na aking minamahal. Ito po nasa awit ng mga awit. Wala nang tanong. You are His without reservation. Kaya the journey toward the complete union is what is being described in the Song of Songs. Kaya ito po paglalakbay, tungo po sa ating pagiging ganap na pakikipagpisan, ito po ang ipinapaliwanag po sa awit ng mga awit. It is a place where spirit is completely possessed by God. The kiss of His mouth, ang halik ng kanyang bibig, is nothing less than po itong mahalagang paatid ng Diyos ng kanyang mga salita. Consider this. God is called the Word. Ang ating Panginoon, tinawag siyang salita. Ang kanyang salita at ang kanyang paghipo sa ating spirito, ito po ang perfect enjoyment natin.
At ito ang kaganapan ng ating spiritual na pakikipagpisan sa Kanya. God communicates in Himself. Ito mo Kanya ginagawa in this spiritual marriage. Inihahati ng Diyos ang Kanyang sarili, ang Kanyang salita sa ating mga kaluluwa. Ang lahat na nakaunawa magsabi ng Amen. Now, ipapatuloy po natin ating binabasa. So, ating po nakita ang verse 1. Ito ang announcement ng conclusion ng awit na ito. The kiss of His mouth, that is the goal. That's the spiritual message. Okay, spiritual marriage. Now, verse 1 and verse 2. For thy love is better than wine, because of the savor of thy good ointments. Sapagkat ang iyong pagsinta ay maigi kaysa alak. Ang iyong mga langis ay may masarap na amoy. Ang iyong mga langis ay may masarap na amoy. Listen. God's nourishment, ang pagpapakain po ng Diyos sa atin, ganito po ang Diyos Sapagkat tayo bata, kailangan tayong pakainin. Lalo na po sa pasimula po ng ating spiritual na buhay, marami po sa inyo ay bata sa pananampalataya, ang kanya pong pagpapakain sa pasimula ay napakatamis at kalugod-lugod. Kahit na po yung pinakamalakas na tao, listen, na umiinom ng alak, ay hindi po ganong katulad ng kalakasan na tinatanggap po ng mga taong tumatanggap ng kalakasan at pagpapakain ng ating Diyos. Hindi po napansin yun? Kahit na pinakamalakas na tao na uminom ng alak, ibang tinatanggap ng kalakasan at pagpapakain ng Diyos sa atin. The bosom of God, ang dibdib ng Diyos, ang kaloob-loob ng Diyos, is so fragrant. Ito po ang kanyang halimuyak ay singtamis ng pinakababangong at pinakababangong sa lahat ng pabango. Okay? Yun po ang halimuyak po ng dibdib, okay, ng kaloob-loob ng Diyos. At ang pabango yan na mula sa kanyang dibdib, yan po nag-aagit sa atin na tanggapin natin mula sa Kanya na buong galak at kagalakan. Resting in His bosom, listen, is like a precious oil that heals every inward wound. Mamahinga dito sa dibdib ng Diyos, sa kaloob-looban ng Diyos, iyon po'y katulad ng isang mahalagang langis na ibinubuhos natin, na naghihilom sa lahat ng panloob na sugat natin. Sa buhay nito, sinasabi natin, offenses comes. Ang Panginoon mismo nagsalita nito. Tayo ma-offend sa mundong ito, whether we like it or not. Masusugatan tayo sa loob. Gayunpaman, ang dibdib ng Diyos ay binuhos na para langis sa atin, na kanyang niilom ang mga panloob na sugat natin. Yan ang kailangan natin ngayon sa kasalukuyan. Marami nasasaktan. Yamang ito po'y totoo, ano pong laking kagalakan kapag ating natanggap ang halik ng kanyang bibig. The Song of Songs begin with announcement of what is to come. So the song tells what the bridegroom will be rewarded with his beloved bride. Dito sinasabi sa atin ano pong magiging gantimpala ng kanyang babaeng pakakasalan. And think of it, how perfect that reward is. It is of course, hindi ba, na natural, sa panahon po na kayo na-engage, natural na iniisip mo ang araw ng iyong kasal, ito po'y magiging masaya, hindi ba? This coming April po we will celebrate our 25th wedding anniversary ni Sister Karina. Okay? At kayo po invited. Kailang hindi po kasama mga bata. Kayo po halos ay na-invited dito. So ito pa lamang po ay marami ng mga bagay na alam namin kami this is our 25th wedding anniversary. At kayo po na ikakasal, gaya ng kinasal ni Pastor Rod, Pastor Ariel, yung mga kapatid natin. Yung araw na yun yung araw ng kasal mismo nagdudulot ng kagalakan sa puso ng ikakasal. Okay? So as there are many steps needed, at alam po natin, sa kasalan, marami pong paghahanda ang kailangan dapat gawin, hindi ba? Ngayon po sinisip ni Sister Karina at ako, yung mga ninong at ninang, ang mga bagay na lalo na yung pong ganito, etc. Okay, iniisip po natin, nagpuplano tayo. So many steps needed to prepare for marriage sa araw po ng kasalan.
So ganito rin po sa spiritual marriage. Ganda rin po sa isang spiritual na pakikipagkasundo o kasalan. The journey has many trials. Ang ating paglalakbay para tayong may kasal sa Panginoon ay maraming mga pagsubok. Much work. Maraming mga trabaho na dapat natin pagtiisin, magbata, bago natin matanggap ang halik ng kanyang bibig ng ating sinisinta. Nandiyan ba kayo? Marami. Therefore, the Song of Songs begin with a view toward the final union. Kaya ito pong kanyang pananaw kagad in verse 1. Ang kahuli-hulian na pagkikipagpisan. So this is what causes his bride to ask. Kaya ito pong dahilan ng dalangitan ito, ang babaeng ikakasal. Ito pong dahilan, pasimula pa lamang ay inahanap na, inihingi na ang halik ng kanyang bibig. The kiss, however, is the final thing that she will receive. Yun ang kahuli-hulian na kanyang matatanggap. Mga dalaga, kailangan yung huli ang kanilang matanggap. Amen? Wala pa mga dalangita dito, mga dalaga natin. Andiyan po kayo? Well, let's read it. Verse 2. Thy name is as ointment poured forth, therefore do the virgins love thee. Ang iyong pangalan ay gaya ng langis na ibinuhos, kaya sinisintakan ng mga dalaga. Ang iyong pangalan ay gaya ng langis na ibinuhos. Tignan po ninyo. Dito po, ang biyaya ng Diyos na ating nararanasan sa araw-araw, yung tinatawag ng perceptible grace, mga biyaya natin nararanasan, napapansin at nadarama, ito po ang kahulugan sa talatang ito ng pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon sinasabi ay gaya ng langis na ibinuhos. Ito pong biyaya ng Diyos na ating nararanasan, na tinutukoy ang pangalan ng Panginoon. Hindi ba ang pangalan ng Panginoon maraming kahulugan nito? Tinatawag sa Jehovah Jireh, meaning God will provide. Ang Diyos na magkakalog, Jehovah, etc., etc., siya nagpapagaling, siya ang ating banner, etc. Okay? Ito po. Kaya, ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan at lumalagos sa ating spirito. Amen? Makapangyarihan at lumalagos sa ating spirito. So, God pours out His grace. Ibubuhos po ng Diyos ang kanyang biyaya sa lahat ng nais niyang punuin ng kanyang pag-ibig. Kaya huwag po kayong magtaka. Ano po ang ating sitwasyon? Alam po ng Diyos yan. Mahal kayo ng Diyos. Kaya kayo tinawag niya sa ganitong pag-ibigan at paglalakbay. Asahan po ninyo ibubuhos niya ang kanyang biyaya. Ano bang oras, ano bang mga bagay na kailangan natin? Nandiyan ang biyaya ng Diyos na pagtagumpay ng kasalanan. Nandiyan kalakas ng biyaya ng Diyos na anong pangailangan natin darating sa takdang panahon habang kung tayo mananatilit maghihintay sa Kanya. Amen? Ibubuhos ng Diyos sa mga tao na nais niyang punuin ng Kanyang pag-ibig. At tunay ito ay magiging langis na Kanyang ibubuhos sa atin. The name of the bridegroom. Ang pangalan po ng babae ng kasintang lalaking ito, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, ay kaibig-ibig. Na masusumpukan mo yung sarili na buong naakit ka sa kapangyarihan at tamis ng kanyang pangalan ito. Hindi ba mga mga may umiibig dito, ang mga sumisinta, madilig lamang yung pangalan ng ating crush. Ano nangyayari sa atin? Lalo na sa panahon ng ating pag-iibigan at pagliliguan. Makapangyarihan ito, natutunaw yung puso, nandun ang tamis. Your spirit is full of love. Ang ating spirito ay puno ng pag-ibig. And find that love of your beloved so pleasurable. Ang masumpungan mo ang pag-ibig na yan ng iyong minamahal ay kalugod-lugod. At aayan mo na ikaw ay matangay sa pag-ibig na yan, ang pag-ibig na innocent at kaangahanga, the charms of His love. Mapang-agit ang kanyang pag-ibig. Kung hindi po natin nasusumpungan ang pag-ibig na yan sa ating makabiyak, hibigin ninyo lalo ang Panginoon. Amen? Ito ang mahalaga sa lahat. Siyang ganap na spouse. Ang mga lalaki ay maraming pagkukulang. Ako ay maraming pagkukulang. Pero maakit ka sa pangalan ng Panginoon na ito. Ng bridegroom na ito. Puno ng pag-ibig. At ang kanyang pangalan ay matunaw ka at madaig ka ng kanyang kapangyarihan at katamisan ng kanyang pag-ibig.
Ang kanyang pag-ibig ay kalugod-lugod. Paintulutan po lamang ninyo ang Diyos na kay matangay na kanyang mapang-akit na pag-ibig na ito sa atin. Amen? This is how God causes young hearts to love Him. Ganito po ang ginagawa ng Diyos para mga bata. Okay? Sa pananampalataya, bata ang puso na mahalin siya. Hindi ba nung tayo po ay unang naakit sa pag-ibig ng Diyos, unang naakit na mahalin ng Diyos because ang kanyang pag-ibig po ay kalugod-lugod, nagdudulot ng ligaya sa lahat ng mga umiibig sa Kanya. Hindi ba? Ang pag-ibig ng Diyos ay nagdudulot ng kaligayahan. Ganito po ang ginagawa ng Diyos nung tayo po ay maakit sa Kanya. Ginagawa ng lahat ng Diyos para maakit ka sa bango ng Kanyang pag-ibig. Ganito po tayo nung una, nung bago po tayo. It was this oil of gladness with which the Father anointed the Son, placing Him above all others who shall share His Father's glory with Him. Verse 3, tignan po natin verse 3. Draw me, sabi po ng dalangitang ito. Draw me, we will run after you to the fragrance of your perfume. Batakin mo ko, sabi niya. Tatakbo kaming kasunod mo. Tatakbo kami patungo sa iyo dahil sa amoy ng iyong pabango. The young maiden asked to be drawn to her bridegroom from deep within her spirit. Listen, dito po ang dalangitan, ang kanyang inihingi na siya po'y batakin ng kanyang lalaking pangakasalan mula sa kalaliman ng kanyang espiritu. She is not satisfied to experience Him only in the physical senses. Dito po ang dalangita, medyo po lumalago na siya. Hindi na po siya nasisiyahan. Listen, hindi na po siya nasisiyahan sa karanasan niya na maranasan lamang siya, na siya nahihipon niya siya. Okay? Sa mga physical senses niya. Hindi na po siya satisfied sa mga bagay nito. Kasi po some Christians, ang nangyayari sa akin napansin, they stop here po. Okay? Sa physical senses nila. This is what they are only seeking. Sabi nila, oh, hindi ako nangilabog ngayon, wala ang Panginoon. Di ba? Mga physical senses, mga sense of touch, sense of sight, okay? Doon lamang sila nananaan. Hanggang doon lamang, nasa-satisfied na sila. Pero dito po, ang dalangitang ito, hindi na po siya satisfied dito sa mga physical senses niya. Kaya mga kaibigan, mga umiibig sa Panginoon, nandiyan ba kayo? Sana wag lang ang kilabot ang inyong hanapin. Nandiyan ba kayo? The bride already understands that there is an enjoyment of her bridegroom deeper and more lasting than what she now knows. Listen carefully. Ngayon po naunawaan na ng babaeng ito na ikakasal, na meron pong enjoyment na sa kanyang lalaking pangakasalan na mas malalim at mas nagtatagal kesa dati niyang nalalaman. Kaya ito po ang dahilan, listen, ito po ang dahilan bakit gumawa siya ng panibagong kahilingan. Listen, ito po ang dahilan kaya siya gumawa ng panibagong kahilingan. He make a new request. Draw me, sabi niya. Batakin mo ako. Draw me, she says, into the most inward parts of my spirit. Dito sa kalooban ng aking spirito so that I might completely run to you. Para ako tumakbo sa iyo. I will run after you by turning toward you deep within my spirit. Deep within our spirit. Bumalik po tayo sa kalooban ng ating spirito. Doon tayo takbuhin natin ang Panginoon. Let me be guided by your fragrance. Ang papatnubay sa atin, sabi niya, ang bango. Alimuyak ng kanyang pabango. I have been already attracted by the perfume which you have poured out on me, sabi niya. Ako'y naakit na ng pabango na ibinuhos mo sa akin. At ito nagdulot ng kagalingan sa lahat ng masama na bunga ng kasalanan sa akin. Ang langis ng Diyos na ito ay nag-iilom ng lahat ng kasamaan, bunga ng kasalanan sa atin. Such wonderful ointment has also purified me from corruption within.
Marami sabing kailangan natin ang langis ng Diyos na ito. Ang bangong ito, para tayo dalisain sa lahat ng kabulukan na nasa atin. Allow me to even outrun your fragrance to reach you. Tignan po ninyo. Kaya batagin mo ko, sabi niya. Ngayon inihingi niya. Paintulutan mo ko, sabi niya. Nalampasan, nahamoy kita, naakit ako sa iyong pabango. Nang alimuyak na pabango. Subat nais ko lampasan ang alimuyak na pabango yan. Ang nais ko na abutin ay ikaw mismo. The center of my joy. Ang sentro ng aking kagalakan. The excellent perfume causes you to desire inward prayer po. Yung pabangong yon ng ating Panginoon, ito nagiging dahilan na ikaw ay lalong mananalangin sa loob ng iyong puso. Hilingin mo siya ang kanyang presensya araw-araw. It will cause you to run after the fragrance of your Lord in order to taste with delight how good He is. Amen? Verse 8, pagpatuloy po natin, the King has brought me into His chambers. We will rejoice and be glad in you. We will remember your love more than wine. The upright loves you. Tignan po niyo dito anong ginawa po ng hari. Ipinasok ako ng hari sa kanyang mga silid. Kami matutuwa at magagalak sa iyo. Aming babanggitin ang iyong pagsinta ng higit kay sa alak. Ito po ang sigaw ng dalangitan ito. No sooner po, listen, habang kayo nagpapatuloy sa inyong pag-ibig sa Diyos, no sooner di po magtatagal, you will reveal your desire to pass by everyone in order to run to Him. Makikita at ipapahayag mo ang iyong pagnasa. Okay, nalampasan mo ang lahat, maabot mo lamang siya. Then, kapag ito ang nakita niya sa iyong puso, He calls you into His chambers. Kapag nakita ng Diyos na siya ang gusto mong abutin, hindi yung kanyang alimuyak, okay? Kung hindi siya mismo, ang kanyang gagawin, tatawagan kanya sa kanyang mga silid. So dito po ay ating makikita kapag ipinapasok na sa kanyang silid, ipinapakita ng Diyos dito ang gantimpala sa iyong pag-ibig, na somehow po ang iyong pag-ibig dito ay naging dalisay na. Okay? Ang pag-ibig mo dito ay naging dalisay na somewhat pure. Dati-dati po kasi inihingi mo lagi yung gift, yung blessing. Ngayon inihingi mo na siya. Here's a greater grace than what you have known before. But it is not the ultimate union that you will come to know. When your heart displays enough faithfulness, kapag ang iyong puso ay pinapayag mo na ang sapat na katapatan, na isuko mo ang lahat ng mga bagay, isuko mo ang mga kaloob ng Diyos in order to reach God Himself. Kapag ito pong ginawa mo, na isuko mo yung mga kaloob ng Diyos sa iyo, para lang maabot mo ang Diyos, ang gagawin po ng Diyos, God will shower you with the very gifts that you have set aside. Kaya mga kaibigan at mga magulang, ano kaya po yung mga kaloob na ito? Na yung sinasantabi mo para mismo ang Diyos ang siya maabot mo. Kapag ito nakita ng Diyos na siya mismo ang hinihingi mo, alam po ninyo, if you delight yourself unto the Lord, He will give the desires of your heart. Amen? Siya ang unahan ninyo, unahan sa asawa ninyo, unahan na kanino man. And He will give the delights of your heart. But God quickly, listen to this, but God quickly removes Himself from those who are only seeking His gifts and graces and not Him alone. Laging ang gagawin ng Diyos, ilalayo niya kanya sarili sa mga taong inahanap lamang yung mga kaloob at yung mga biyaya kanila matatanggap kesa siya ang inahanap lamang. Kaya naunahan po ng mga awits na psalmist says, a thought, kaya iniikait niya ang lahat ng mga tao sa Psalm 105 verse 4, sabi niya, seek the Lord and His strength, to seek His face forevermore. Ito ang pagikait ng mga awit na ito. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang Kanyang kalakasan. Pero sabi niya, hanapin ninyo ang Kanyang mukha magpakailanman. Amen? Nandiyan ba kayo? Hallelujah. I'm in love with the Lord. Amen? I'm in love. So, He wants you to not stop at following God for what He can give you. Kaya binabalaan po tayo ng Panginoon na huwag tayong tumigil sa pagsunod sa Kanya
dahil lamang sa mga bagay na pwedeng ibigay sa atin. The gifts of God are only, listen, the gifts of God are only the rays that shine forth from His face. Ang mga kaloob po ng Diyos ay mga sinag lamang ng liwanag na mula sa Kanyang mukha. Amen? So rise up to His throne. Ang gawin po natin, tayo po ay tumayo at abutin natin ang Kanyang trono. Hanapin natin siya. Seek His face until you are so blessed as to find it. Here the bride is filled with unspeakable joy, for she knows that she is found in Him. She prefers the bridegroom over everything else. Ito pong nasumpungan na sa dalangitang ito. Mas pipiliin niya ang kasintahan niyang lalaki kahit sa anumang bagay dito sa sanglibutan. Amen? Amen. Here's the height of her joy and pleasure. Dito po dumating na sa dulo ng kanyang kagalakan at kanyang kasiyahan. The maiden has already chosen the sweetness of God's milk before the wine of the pleasure of the world. Hello? Dito po, ang dalangitang ito ay kanya po napili ang tamis ng gatas ng Panginoong Diyos kesa sa alak ng kasiyahan na dulot ng sanglibutan ito. Sa kanya, God is more important to her than all the spiritual comforts that God can offer. See? Dapat dumating po tayo sa ganitong punto. God is more important to her. Ang Diyos ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa lahat ng mga spiritual na kaaliwan na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Ito dapat, yung ibinibigay ng Diyos ay mas higit pa sana yung nagbibigay ang ating angkinin sa ating mga buhay. Kesa sa mga bagay na kaaliwan, mga spiritual na kaaliwan na kanyang binibigay sa atin. Verse 5, tignan po ninyo. Tignan natin. I am black, sabi po ng dalangitang ito, but lovely, daughters of Jerusalem, as the pins of Kedar, as the curtains of Solomon. Ito pong kapayagan ng dalangitang ito. Ako'y maitim, ngunit kahali-halina o kaibig-ibig o maganda, o kayong mga anak na babae ng Jerusalem. Maitim at kahali-halina gaya ng mga tolda ng Sidar. Ang tolda po ng Sidar, yung Sidar dito, Kedar. Ito po yung po ni Abraham, anak niya kay Ismael. Sila po ay nakatira sa disyerto. Doon, magaganda po ang kanilang mga tolda. Kaya sabi niya, ako'y maitim, ngunit kahali-halina, maganda, katulad ng mga tolda ng Kedar, gaya ng mga tabing ni Solomon. See? Maitim siya, pero tignan po ninyo. Listen to this. The greatest experience of the grace of God will produce in you a deeper knowledge of what you are. Yung pong pinakadakilang karanasan natin maranasan sa biyaya ng Diyos na kanya pinakakalob sa atin, listen, na magkaroon tayo ng malalim na kaalaman kung sino talaga sa atin na maliwanag na pananaw ang ating miserableng kalagayan. Ito po magiging dakilang karanasan na pwedeng pagkalob ng Diyos sa atin, ng kanyang biyaya. Makikita mo ang miserableng kalagayan mo at makikita mo ang tunay mong kalagayan. Habang ikaw ay lalabas sa mga silid ng haring ito, listen, dadalhin tayo kasi ng ating haring ito, ng ating kasintang lalaki ito sa kanyang mga silid. At yung mapapansin paglabas mo sa silid na yan, na ikaw ay maitim. Ikaw ay maitim. Kapag ipinasok ka ng kasintang lalaki sa kanyang mga silid. Ang tanong, what makes you black? Bakit ka naging maitim? Suddenly, ang mangyayari sa iyo, you see all your faults by the light of God. Bigla makikita mo ang lahat ng kapintasan mo, kahinaan mo sa liwanag ng Diyos, the light of the divine sun. Until now, you have not been aware of your blackness. Nung lumabas ka lamang sa silid, doon mo lang napagtanto na malayan na ikaw ay maitim. You're black because, alam ba niyo bakit tayo maitim? Paglabas natin sa silid na ito, now you see that you have not been cleansed
from yourself. Hanggang ngayon, hindi ka pa nalinis ng iyong sarili. Pag-ibig mo sa iyong sariling kalooban, sa lahat ng gusto ng sarili mo. You have not been cleansed yet. Kaya paglabas mo sa silid ng ari ito, maitim ka. Nakita mo mga kainan, kapintasan. Nakita mo, puno ka pa ng self. Ako. Pero alam po ninyo, hindi lang yung nakita mo. You see both your faults and your beauty. Iyon pong maganda niyan eh. Ipinasok ka sa silid, nakita mo ang mga kamalian mo, kapintasan mo, nakikita mo rin ang kagandahan mo. Kaya nasasabi mo, I am black, but lovely. Ako'y maitim, pero kahali-halina at maganda. Nevertheless, you are beautiful as the tents of Kedar. Kasing tulad kasing ganda ka ng mga tolda ng Kedar. For you to experience your inner condition is extremely pleasing to your bridegroom. Kapag naranasan natin ang ating panloob na kondisyon na ito, nakikita natin laman ng ating puso. Nakikita natin dinala tayo ng Diyos sa kanyang silid. Doon ibinahiginan tayo ng kagandahan ng Panginoon. Tayo nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay? Nagpakumbaba, nagsisi. Nakikita ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso. Kaya yung po ang isang bagay nagbigay ng kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mangyayari, ihilingin mo, magsusumamo ka sa Kanya na bisitahin ka sa lugar ng pamamahinga mo. Because you have not sinned voluntarily. Dito po sapagkat nakita niya, naging maganda ka sapagkat hindi ka nagkasala na voluntaryo. Nandiyan po kayo? You are beautiful to Him. Dahil sa iyong pagpapakumbaba mo sa Kanyang harapan. Maganda ka sa Kanya. The bridegroom makes you fair with His beauty. Ang kasintahan lalaki ito ay ginawa ka maganda sa Kanyang kagandahan. The blacker you are in your own eyes, the fairer you become in His eyes. Inyo po nadinig yun? Kung nakita mo na naging maitim ang iyong sarili, sa iyong sariling mata, lalo ka nagiging maganda sa pananaw ng iyong minamahal. I am as beautiful. See? Kasi po, marami sa atin pinipili natin takpan ang ating mga kahina at pagkakamali. Sabihin natin tayo umitim. Gayun pa man, tayo po ay mayroong kagandahan. Binahagi tayo ng kagandahan ng Panginoon. I am as beautiful. See, ako ay kasing ganda as the curtain of Solomon. Kasing ganda natin tabing ni Solomon. Imagine, si Solomon ang pinakamayaman na hari na buhay dito sa lupa. At itinulad tayo ng kanyang kagandahan ng kanyang tabing. Sa kanyang tabing kung niyo po napapansin yari ng ginto, etc. Napakaganda ng kanyang tabing. The curtains of Solomon represent your humanity. Yung pong tabing ni Solomon, kumakatawan po sa ating pagkatao. Na tinatago natin ang salita ng Diyos na nakatawan tao sa loob natin. Okay? Meaning, nandiyan po kayo? Okay. He has caused you to partake of His beauty. Tayo po binahigilan ng kanyang kagandahan. At ang kanyang kagandahan, He has concealed His divinity. Kanya pong tinago ang kanyang pagkadiyos, ang kanyang kagandahan sa ating pagkatao. Meaning, nandito po yung kagandahan at tunay na kagandahan. Ang tabi ni Solomon ay walang ba sa ating kaibuturan ng ating puso, sa ating espiritu. At ang ating katawan na ito, ang ating pagkatao, yan po ang pinakatabing ni Solomon. The outer blackness hides God's inner workings within. Yung pong palabas na itim ng ating balat, tinatago po yung panloob na paggawa ng Diyos sa atin. Amen? Kasi po maraming, sa susunod verse, sa verse 6, tingnan po niya, sabi niya, look not upon me because I am dark. Huwag niyo akong umangat dahil ako maitim. Sabagat po marami sa loob ng iglesia, umangat sa kapatid, sabagat siya maitim. Okay? Sabi dito, listen, yung pong panlabas na nakitiman natin, itinatago po. Yung panloob na ginagawa ng Diyos sa inyo. Okay? Kaya wag po tayo magkato. Kung mayroong ginagawa ang Diyos sa ibang mga kapatid natin, sabagat ganyan siya, ganyan siya. Nandiyan po kayo? Nandiyan po kayo?
So, you are black. Naging maitim ka because the trials and persecution. Naging maitim ka dahil po sa mga pagsubok ng buhay. Marami ang dumadala pagsubok dito sa atin. Marami. Walang exempted. Naging maitim tayo at mga pag-uusik na umaatake sa atin sa lahat ng bahagi. Yet you are as beautiful as the curtain of Solomon. Because, listen, subalit kahit na maitim ka, ikaw ay naging kasing ganda ng tabi ni Solomon dahil ang krus makes you like your beloved. Ang mga pag-uusig na yan, ang mga trials na yan, ang mga krus na yan, ay gagawin ka katulad ng iyong kasintahan o iyong minamahal. Amen? Kaya batayin po natin krus. Outward weakness appears in you, but your intention is pure within. Kaya mga kaibigan, dito tayo dinadala. Nakikita natin ang paglalakbay ng mananampalataya. Para marating niya ang halik ng bibig ng kanyang kasintahan lalaki. That's the goal. Ano po kaya bakit naging maitim tayo? Tayo lang nakakalam, mga bagay nito, mahalaga, maganda tayo sa harapan ng Diyos, kung haayaan natin ang kanyang proseso, ang kanyang pakikitungo, ay iyakapin natin ang buong puso at ang kanyang krus sa ating mga buhay. Hindi nakikita ng marami ang paloob na ginagawa ng Diyos. Madilim tayo at maitim. Ang mahalaga, dalisay ang nasa loob natin. Amen? Tayo po natin manalangin. Hallelujah! Hallelujah!